Sabi mga kababayan ni Congressman Erwin Tulfo, Chinese working in Bay, partying nightly. Siyempre, tuwang-tuwa mga kababayan, kaya party-party palagi yung mga Chinese dito. Tuwang-tuwa sila. Napasok nila yung West Philippine Sea. Napasok nila yung Armed Forces. Yung gobyerno mismo napasok na nila. Ngayon, napasok nila mga kababayan yung Manila Bay. Pinapasok ng previous administration, libre sila labas-masok dito. Tuwang-tuwa yung mga Chinese, kaya party-party sila nightly. At lalong natutuwa yung mga Chinese kasi marami pa rin sa mga Filipino, tinuturing silang kaibigan. Idine-defend mga kababayan yung pagmamalabis ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Dina-justify pa ng ng mga makapili na mga Filipino po. Naging mouthpiece. Kaya sige ang party-party. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo. At wag na rin po ninyo mga kababayan na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito yung binurgar mga kababayan ni Erwin Tulfo as published by Manila Standard. I-share ko po sa inyo. Sabi rito, House Deputy Majority Leader in ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo raised the alarm on the real status of Chinese crew involved in reclamation projects dyan sa Manila Bay. So sabi rito, Tulfo in a television interview said almost 100 crew members of Chinese vessels were seen partying in Pasay bars at night. Sige po ang party-party, mga kababayan. Nagpifiesta po dito sa atin ang mga Chinese kasi pinayagan po na ma-reclaim yung Manila Bay. Nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, stop! Suspended na yan. Kailangang i-review. Indefinite po yung suspension ng reclamation sa Manila Bay. Kasi niya yung Manila Bay ngayon, wala na eh. Makikita po ninyo nandun mga kababayan, mga panambak na buhangin. Nawala na yung dagat, mga kababayan. Tinake over na ng mga Chinese. Baka niya, Mr. Maravillas, dyan na yung military base, extension ng military base ng Amerika. Yun na niya yung counterpart ng EDCA sites. Hindi natin alam, naglagay na mga kababayan pala ng EDCA site dito. Yung mga Chinese, ang cover nila, casino. Nasa mismong kapital na mga kababayan ng ating bansa. Di ba yung Manila, the capital city. Diyan pa naman mga kababayan sa Manila, yung Binondo, may Chinatown. Pati nga po yan na Chinatown, dapat siguro palitan ng pangalan mga kababayan. Kasi unang-una, yung mga Chinese ba papayag na mag-establish tayo ng Filipino town? Mag-establish tayo ng Filipino town doon kahit sa Hong Kong? Na ibinalik na ng mga British.
sa China, hindi sila papayag siguro na mag-establish tayo ng sarili nating bayan, Chinatown, sa kanilang territory. Dito nga po sa West Philippine Sea, territory natin, ipinagbabawal tayo na mangisda. What? Yan mga Chinese, mismong territory natin, Ayungin Shoal, mga kababayan, pinalalayas tayo at gustong ipahatak sa atin yung BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre. Di ba? Bakit hindi natin palayasin din yung Chinatown dyan sa Binondo? Para niya, Mr. Maravillas, tama ka. Tama po talaga. Sabi ko nga, pati yung Chinese New Year, hindi ko maintindihan, tayo mga Pinoy, nakikiselebrate ng Chinese New Year. Hindi pa po tayo mga Chinese. Mayroon na tayong greetings na maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pinoy na Pinoy. Paskong Pinoy. Ang hindi ko maintindihan sa ating mga kababayang Filipino, bakit nakikipiesta tayo, nakikiselebrate tayo, mga kababayan, sa mga Chinese, sa kanilang Chinese New Year? Kung hiwatsay na tayong kung hiwatsay, nag-celebrate na tayo ng Happy New Year, maligayang Pasko, December. December 31 pala. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pagkatapos, pag Pebrero, nakipag-celebrate pa tayo sa mga Chinese. Kung hiwatsoy tayo, kung hiwatsoy. Ang hindi natin alam, sa pamamagitan nun, sinasakop ng mga Chinese yung ating kaisipan, yung ating kultura, yung ating damdamin para walang resistance tayo sa kanilang mga pagmamalabis. Kaya ito tayo ngayon. Kahit inaapi tayo, mga kababayan, may mga Filipino na ang sympathy sa mga Chinese pa rin. Ginamitan po tayo, mga kababayan nila, ng divide and conquer strategy by infiltrating our our psyche, the human soul, the human spirit. Our mind. Yun mismo yung in-invade ng mga Chinese. Una, we need yung ating friendship. Di ba? Then in-invade nila yung ating mind, yung ating kaluluwa. Tingnan ninyo, wala nang resistance. Mga kababayan, willing victim po tayo. Pati yung dyaryo po nilang tulay, ipagbawal po ninyo. Nagiging tool po yon para i-brainwash tayo. Yung mga Filipino na maging sympathetic sa kanila imbes na sa ating sariling lahi. Naintindihan ninyo mga bright sa gobyerno? Matindi pala niya, Mr. Maravillas, yung ginawa ng mga Chinese sa atin. Talagang matindi. Wala tayong kamalay-malay. Yun ang sinasabi ko po sa inyo na art of war, mga kababayan, na ina-apply sa atin ng mga Chinese. Soncho art of war. Yun bang strategy ng pananakop na hindi nila kailangang magpaputok? Ni single bullet, mga kababayan. Hindi nila kailangang magpaputok. Pero nasakop na pala tayo. Ganon ka-secretive, mga kababayan, yung mga Chinese. Kaya nga, nakontrol nila pati yung politika po natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi sa inyo, mag-ingat po tayo sa pagpipili ng mga political leaders natin.
Yung mga pro-Chinese po, kailangan totally i-reject po natin. These are traitors, mga kababayan. Ibibinta nila tayo sa mga Chinese sigurado. Sila mismo yung magbibenta sa atin. Yung mga policy, direksyon ng ating bansa, lahat yan nakakiling papuntang China. Yun po yung nangyayari ngayon. In the previous administration, yun po yung nangyari. Kaya tama ito, mga kababayan, na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinareview niya, sinuspend indefinitely, mga kababayan, yung reclamation project. Kasi sigurado pong maraming kumita dyan, mga kababayan, involving millions, if not billions of pesos, para paintulutan ang 22 reclamation projects. Ito na ngayon, mga kababayan, yung sinasabi ni Tulfo. Parang may katotohanan po dito sa duda ni Tulfo. Sabi niya, how sure are we that they are just regular crew members having a good time? What if they are the members of the People's Liberation Army? Or members of the Chinese intelligence community gathering information? Sabi po ni Erwin Tulfo. Ang sunod na tanong, what if, mga kababayan, yan na reclamation na yan, yun na sinasabing i-establish na mga casino dyan, military base na pala ng China. Yung plano pala, mga kababayan na EDCA sites, yung naunahan pa yung Amerika. Yung EDCA sites natin, dumaan yon sa tamang proseso. Nag-hearing yung Congress, inapprove, mga kababayan, in base sa treaty. Military agreement po. May mutual defense treaty. So, dumaan po sa deliberation. What if yung mga Chinese hindi dumaan sa deliberation? Tapos ngayon, mga kababayan, may proposal sila ng balikatan. Ang ginawa ng mga Chinese, in-infiltrate yung gobyerno natin, yung politika, para yung mga policies natin ay influensyado nila. Tapos, nangyari in the past administration, nag-fiesta sila. Inapprove, mga kababayan, ng past administration ang reclamation. Di natin alam kung ano talaga yung intensyon. Ito na ngayon yung mga Chinese. Malamang tama yung duda, mga kababayan, ni Erwin Tulfo. Pati yung NGCP natin, ang kumokontrol po, Chinese. Telecommunications, Chinese po. Manila Bay, mga kababayan. So sabi ni Tulfo, therefore our national security is being threatened or it could be compromised already. Yan, mga kababayan, ang sabi rito ni Tulfo. The lawmaker expressed support to the decision of President Ferdinand Marcos to suspend the reclamation projects pending a thorough review. Sabi niya, I support and even our Speaker Martin Romualdez the move of PBBM to suspend the Manila Bay reclamation pending a thorough review of the said project, sabi po ni Tulfo. Deputy Speaker in Batangas Representative Ralph Recto shared Tulfo's views. Approve niya. Kumbinsido ako. Sang-ayon ako niya sa sinabi mo, Congressman Erwin Tulfo. There is a gold rush in reclamation. President BBM has every right to sift through the sand and find out which are beneficial to the people, the government, the economy, and which are not. Sabi naman po, mga kababayan, ni Congressman Ralph Recto, reclamation per se niya is not bad.
Sa ngayon din po tayo. Hindi naman po yung reclamation talaga ay masama. May nung panahon ni dating Pangulong yung tatay ni President Bongbong, si Apo Lakay, may mga reclamation sites baga dyan po sa sa Manila. Yung mismong Roas Boulevard, yung CCP complex yata, yung PICC. Di ba yun ang kwento, mga kababayan ni Mrs. Marcos, Imelda Romualdez Marcos? Kasi siya yung nanguna sa reclamation dyan, mga kababayan. Tubigan yan. Tawag dito sa amin, matibok. Tubig dagat, yung pumapasok, nireclaim mga kababayan at tinayuan ng mga buildings. Ito na ngayon. And it's beneficial, mga kababayan, sa ating bansa, sa ating economy, sa ating mga mamamayan. Pero yung nag-reclaim dyan po, tayo. Hindi yung mga Chinese. Gobyerno yung nag-reclaim, mga kababayan. Kaya sabi ni Recto, reclamation per se niya is not bad. Netherlands is built on land reclaimed from the sea. Tama. Tiny Singapore enlarged in real estate footprint through judicious reclamation. Tama. Manila Port, Rojas Boulevard. Tama. Rojas Boulevard, the CCP complex, were once underwater. Pinapasok ng tubig dagat po siya. Swampy area, mga kababayan, ni-reclaim ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ayan na yung CCP complex. Pinakikinabangan ng mga mamamayang Filipino, hindi po ng mga Chinese. At maganda yung plano, mga kababayan, hindi casino. So hindi man po masama yung pag-reclaim, basta tama sa plano at pakikinabangan ng ating mga mamamayang Filipino. But due to ecological impact it creates, which could ripple inland if it causes a dam effect that could seasonally flood low-lying communities, reclamation project is held to a higher bar of standards in compliance anya. Dagdag, mga kababayan, ni Congressman Ralph Recto. So tama po yung mga sinasabi niya. So sabi rito sa balita, as this developed, the Senate is looking into the possibility of allocating confidential intelligence funds to the Philippine Coast Guard. Sabi nga natin kanina sa previous video natin, yung confidential intelligence funds po ni Inday na 500 million sa Vice President, sa Office of the Vice President. Tapos, mga kababayan, tapos pala, yung confidential fund niya sa sa DepEd, ibigay na po sa ating Coast Guard, sa ating Armed Forces, idagdag para may magamit na pondo sa modernization ng mga gamit at saka sa intelligence gathering. So tama itong naisip ninyo. We have an open mind in granting PCG CIF up to a reasonable amount, sabi po ni Senator Coco Pimentel. Ay, salamat po. So, may maganda rin na naisip si Coco. Dito, magkakasundo tayo, Senator Coco Pimentel. Maganda yung kaisipan po ninyo. Pero yung mga nauna lahat, sablay. Lalo na doon sa posisyon ninyo sa Maharlika Fan. We will bring this up during the budget deliberation, she added. PCG spokesman for the National Task Force West Philippine Sea Commodore J. Tariela said the PCG's intelligence fund has been limited to only 10 million pesos since 2009. What? Kita ninyo? Yung dapat na magkaroon ng malaking intelligence fund, yun ang napakaliit, 10 million lang. Si Inday na hindi man kailangan,
500 million sa Office of the Vice President, 150 million sa DepEd. What? Tama ba yon? So sabi rito, with what is happening right now in the West Philippine Sea, with the magnitude of the function of the Coast Guard, not to mention the maritime safety and maritime environmental protection, it is important for the Philippine Coast Guard to receive a larger intelligence fund to support our operations. Tama! Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.